Alam niyo ba na sa isang relasyon, dumarating yung panahon na hindi ka na attracted sa kapareha mo, pero mahal mo pa rin siya. So, ang topic natin for today, mga signs na mahal mo pa rin ang partner mo, pero hindi ka na attracted sa kanya. Kaya kung ikaw ay nakaka-relate sa ganitong usapin, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, so eto, ating aalamin ang mga signs na hindi ka na attracted sa partner mo, pero mahal mo pa rin siya. Number 1, eto, yung ang paglalambingan nyo ay obligasyon na lang. Kung napapansin nyo, yung mga matagal nang nagsasama, yung mga talagang inabot na ng dekada, ang kanilang pagsasama, yung mga magulang natin, mga lolo at lola natin, yan, nagmamahalan ang mga yan, pero wala na silang lambingan. Sa paglipas ng panahon, talagang dumarating ang ganyang pagkakataon. Yung alam nyo na ang bawat isa. Lahat-lahat na nang meron sa kapareha mo, ay alam mo na, sa kasingit-singitan, sa kaloob-looban niya, wala na siyang sekreto. Kaya minsan, yung attraction natin sa kapareha natin ay talagang nawawala, nababawasan, o kaya naglalako na. Kung napapansin mo na ang partner mo ay ganyan na, yung talagang pagdating sa paglalambingan, ay parang ayaw na. Gusto na lang matulog, o talagang umiiwas talaga. Baka magtaka ka, di ba? Baka akala mo na hindi ka na mahal, pero mahal ka pa rin yan. Yun nga lang, talagang overtime, yung attraction, lalong-lalo na sa physical na aspect, ay talagang nababawasan o kaya nawawala na. Siguro, sariwain nyo kung ano yung mga dati nyong ginagawa. Mag-unwind kayong dalawa, i-discover nyo ulit yung mga dati nyong mga ginagawa na nag-i-spark sa inyong mga dating mga lambingan, di ba? Para bumalik ulit ang sigla ng inyong pagmamahalan, lalong-lalo na sa aspeto na yan, di ba? So, ayan po, ang number 1. Number 2, ito, yung hindi na siya nagseselos. So, delikado na yan. Pero, isa ito sa mga signs na kapag wala na yung attraction niya sa'yo, ay hindi na rin yan nagseselos. Bakit kaya? Siyempre, bakit pa siya magseselos? Hindi na siya nag-aalala kasi feeling niya, wala rin ma-attract sa'yo kasi nga yung attraction na niya sa'yo ay wala na at hindi na siya attracted sa'yo. Kaya parang ginawa na niyang generalization na sino pa ba ang ma-attract sa partner ko? Hindi na nga ako attracted sa kanya. Parang ganon yung nasa isip ng lalaki. So hindi na talaga siya magseselos dyan. Di ba? Kaya kapag napapansin mo na hindi na nagseselos ang partner mong lalaki, maaring nasa stage na siya ng ganyan. Di ba? Pero tulad ng sinabi ko, hindi ibig sabihin na kapag hindi na siya nagselos, kung andyan na yung sign na yan sa kanya, ay hindi ka mahal. Mahal ka niyan. Talaga lang na nawawala na yung attraction. Kaya, ayan na, hindi na rin siya nagseselos. Kasi nga, feeling niya, ganun na nga. Kasi hindi ka na attracted sa kanyang paningin. O, di ba? Anong gawin natin ngayon? Ibalik natin ang dati nating alindog. Ganun yan, di ba? Kaya, di ba, may mga ibang kababaihan na talagang balik alindog daw. May mga naririnig tayong ganyan, lalong-lalo na kapag malapit na ang New Year. Yun ang ginagawa nilang New Year's resolution, yung balik alindog. Try nyo, baka maging effective yan at talagang babalik ulit yung attraction ng partner niyong lalaki sa inyo. O, di ba? Pero huwag kayong mag-alala kasi love na love kayo niyan. Number 2. Number 3, ito, yung bihira ka nang i-hug or hindi ka na hinahug, ini-embrace ang emotions natin. Hindi naman natin yan napepeke di ba? Ang pag-hug mo kasi sa isang tao, talagang dalayan ng nararamdaman mo. O, di ba? Kaya, paano mo i-hug ang partner mo kung hindi ka na attracted sa kanya? Di ba? So, parang domino effect yan eh. So, ganyan. Kapag hindi mo na nararanasan na i-hug ka ng partner mo, sign yan na talagang maaring naglaho na yung attraction mo sa kanya or hindi hindi na siya attracted sa iyo, o di ba? So kapag less or wala nang ganon, wala nang pag-embrace, paghahagay, talagang there is something missing and that is attraction. Normal yan, dumarating talaga yan sa part or sa buhay ng mag-asawa or mag-partner, lalong-lalo na sa mga
matagal nang nagsasama. So, ayan po, ang number 3. Number 4, eto, yung bihira na kayong magtalo or bihira na kayong mag-away, di ba? Dati-dati talagang yung mga opinion nyo or may mga bagay-bagay na lagi kayong nagbabangga ang dalawa. Eh ngayon, wala na. Oo, bakit na wala na? Yung mga pagtatalo na yan, ano yan parang form din yan minsan ng lambingan Kasi di ba pag nagtatalo kayo, talagang banggaan kayong dalawa dyan ng opinion or ng gusto ng bawat isa. Tapos ayan na, nag-uusap na kayo ng maayos. Tapos reconciliation, ayan na, di okay na ulit kayo. Ganun naman yun Part yan ng isang happy or healthy na relationship. Pero kapag hindi na kayo nag-aaway, wala man lang kayong pinagtatalunan, parang may something na hindi na maayos dahil sa hindi na siya attracted sa'yo. So bakit pa siya makikipagtalo kung wala namang attraction na nararamdaman sa'yo? Parang baliwala na lang, di ba? Okay lang, ganun. Deadman na lang. Pumasok sa isang tenga, lumabas ulit sa kabila. Ganun lang ang nangyayari, di ba? Madalas nangyayari yan. Pansinin nyo sa mga matagal na nagsasama, di ba? Yung isa, nagbubunga nga, salita ng salita doon. Yung isa naman, wala lang. Parang walang naririnig. O kaya, lalabas ng pinto, aalis. Bakit pa ba ako makikipagtalo? Nagsasayang lang ako ng pagod. Stress lang yan. Aalis na lang ako, magpapalipas doon sa labas. Mabalik na lang ulit ako mamaya. Ganun lang yan, di ba? Kasama talaga yan sa mga stages ng isang long-term relationship. Number 4. Number 5. Ito, yung pakiramdam na para na lang kayong magkaibigan at hindi na lovers. Oh, ganon talaga. Alam nyo, sa umpisa talaga ng relasyon, talagang mainit yan. Umaatikabong bakbakan lagi ang nangyayari kapag kayo ay nagkadikit. Pero paglipas ng panahon, ay nababawasan at nababawasan na yan. O, di ba? Kaya yung mga matagal nang nagkasama, parang ang pakiramdam na nila sa isa't isa ay naging platonic na yung pakiramdam nila. Kaya ang turing na lang nila sa kanilang kasama ay partner o kaya kaibigan o kaya tropa. O di ba? Parang mas maganda pa yung ganun, di ba? Para kapag nag-aaway kayo, nagbabati agad-agad kayo, di ba? Ganun naman ang magtotropa, di ba? Tapos talagang mas masarap pa ang magkwentuhan kapag ang pakiramdam mo sa partner mo ay kaibigan din. O di ba? Mas open pa nga kayo pag ganun, di ba? So kapag nararanasan mo na ganyan na ang turingan nyo sa isa't isa, andyan ka na sa stage na yan. Yung lalaki, talagang dumarating yung point na ganyan na rin ang pakikitungo niya sa'yo. Yung tipong mahal ka niya, pero mas gusto niya na ituring kang kaibigan. Ganon ang pakiramdam niya sa relasyon nyo. O, di ba? Mas masaya pa nga yung ganyan di ba? So, ayan po, ang number 5. Number 6, hindi na siya romantic. Ganon siguro talaga Di ba? Lumilipas talaga ang mga ganyang pakiramdam lalong-lalo na sa mga matagal nang nagsasama. Kung dati-dati talagang napaka-sweet yung lalaki, nagbibigay lagi ng flowers, ng chocolates, di ba? Kaya minsan, di ba, yung babae minsan ay nagrereklamo na bakit hindi ka na ganun. Hindi mo man lang ako binibigyan ng bulaklak, wala ka ng kalambing-lambing ngayon, di ba? Mga ganong mga reklamo. Sasabihin naman ng lalaki, ay nako, ibili ko na lang ng 1 kilong bigas at 1 kilong karne. Ganon, di ba? Mas masarap pa, mabubusog pa tayo. O mga ganong mga usapan, parang nagiging practical na ang mga bagay-bagay, di ba? Kung dati, bulaklak at chocolates, ngayon, ibibili na lang yan ng pagkain, di ba? Pero hindi ibig sabihin yan na hindi ka mahal. Mahal ka niyan, kaya nga nandyan kayo nagkasama pa rin Yun nga lang, talagang lumilipas talaga yung mga ganyang mga stage sa buhay ng dalawang nagmamahalan. Yung romantic moments nyo, sadyang nababawasan o kaya nawawala na. Pero hindi ko naman sinabi na totally nawala. Pwede nyo namang i-rekindle ulit, di ba? Ganun po yon. So, ayan po, ang number 6. So, ayan po, ang iilan sa mga signs na mahal ka ng lalaki pero hindi na siya attracted sa'yo. So, ayan po, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.